Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karinscope Station here. Disclaimer, itong photo na aking isi-share sa inyo ay hindi ko po pagmamayari at ikikredit natin ang owner nito. Without further ado, let's start! Mga Mars, naglabas na ng first episode ang TVJ official ng kanilang account sa YouTube. Itong Tamang Panahon ang simula. Dahil 10 years na ngang ang Kaliserye, sila ay nagbalik tanaw mga Mars. At pinag-usapan nila dito kung paano ba talaga nag-umpisa ang Kaliserye. Paano siya nabuo, paano nakarating si Maine sa Itbulaga. Dito ay kasama din nila ang dalawang staff ng Itbulaga. Kasama nila dito ang creative head ng Itbulaga na si Jenny Ferre. Siya ang may alam ng kwento ng Kaliserye. Ayun nga, pinag-usapan nila, first episode pa lang. Itong mga Mars, meron pa itong kasunod. Dito, sabi, nakakatawang isipin dahil nagbalik tanaw talaga ang Itbulaga sa Kaliserye after 10 years. Diba, nag-anniversary kasi si Maine. Anniversary ng Kaliserye, anniversary rin ni Maine sa showbiz at sa pagpasok niya sa Itbulaga. Bago nga lumabas ang first episode na Tamang Panahon, ay maraming speculation. Sabi ng iba, baka daw ibabalik ang Kaliserye or mag-guest si Alden Richards. Pero ito pala yon, naglabas sila ng podcast sa YouTube channel ng TVJ para pag-usapan nila. Meron itong 45 minutes. Pinag-usapan nila dito paano nag-start. Mga random lang to sa mga nakuha ko doon sa pinag-usapan nila. Yung paano napunta si Maine sa Itbulaga. Una kasi talaga naman, balikan lang din natin, lahat tayo kilala si Maine as the Mash Queen. Talagang nag-viral kasi talaga siya dito. At dito nga, dito siya nakita ng staff ng Itbulaga at pinag-audition nga siya dito. Ang nakakatuwa lang dahil nung hindi alam, ang alam lang pala ni Maine ay interview lang. Hindi niya alam ang audition. Kaya nung pumunta siya doon, nagulat siya sa mga kasabay niya, naghahanda ng piece para sa audition. Siya hindi siya handa. Kaya di ba yung sa may pinapakitang na hindi daw niya kayang sumayaw, hindi niya kayang kumanta, yung mga ganon. Kasi nga, wala nga naman daw talaga siya. Pero yun pala sa Dub Smash kasi talaga siya. At ayaw talaga magsalita pala ni Maine. Sinabi niya pala yung takot pala si Maine magsalita. Takot siyang magkamali. Kaya nga din kilala siya sa Dub Smash. Kaya habang pinapakita siya sa TV, hindi siya nagsasalita, nagdadub lang siya. At 1 to 5 days ay hindi daw pala itong ngumingiti. Kasi yung parang yun ang nila, no? Parang ang Kaliserye impromptu, no? Yung on that day, doon lang mag-iisip ng kwento hanggang nagsanga-sanga na yung kwento, hanggang nagkaroon na ng love team si Maine, si Yayatab, tapos si Alden na nga. Then, yung buti na lang, no, na hindi pinirmahan ni Maine Mendoza yung unang kontrata na meron na sana siya. Yung pag-audition niya pala sa PBB ay hindi yun niya yung pumunta siya para pumila. Meron na pala talagang nag-invite sa kanya at meron na pala siyang kontrata. Kung si Maine, gustong-gusto na niya pirmahan ng tatay niya ang kontrata kasi nga, minsanan lang to. Sabi nga daw ni Maine ay maraming nag-viral, baka mawala pa, kaya sabi niya, pirmahan mo na yan, tay.
Hindi daw niya pinangarap na maging artista, tsaka isa pa wala naman sa line nila, pero pangarap niya magkaroon ng billboard, yun pala mga Mars. Maraming billboard ang mangyayari. Talaga, no? Pag meant to be talaga, no? Yung para talaga sa'yo sa takdang panahon. And then, yun nga, sinabi nga dun sinabi nung Jennifer na yung Kalye ay isang istorya lang at aktingan lang. Hindi ito totoo. Kwento lang. Ewan ko ba kasi yung iba, bakit ginawa nilang katotohanan? Tsaka sa totoo lang talaga, grabe talaga. Sobrang nakakakilig naman talaga noon ang love team nila ni Alden Richards. Tsaka pala, may crush pala si Alden kay Maine. Kaya yun doon nag-umpisa, yung tukso-tuksuhan doon hanggang naging ganun na nga ang love team. Ang galing, no? Ang talino nung creative head nila. Napakatalino. Galing mag-isip. Kalain mo yun. Humaba ng humaba ang kwento ng Kalye Serye. Hanggang umabot pa sila sa kasalan. Pero, Kalye Serye lang po yung kasalan. At ngayon nga, nag-post si Maine sa kanyang main channel, ang kanyang main content, sabi niya dito, mga Mars, ayan, basahin natin. Shinare niya yung link ng first episode ng Tamang Panahon, ang simula, sabi niya, first Kalye Serye podcast episode is out. As we mark a decade since Kalye Serye, we thought it'd be special to share some untold behind-the-scenes stories that made Kalye Serye the remarkable phenomenon it was and the lasting legacy if it continues to be. Looking back after a decade, it's nostalgic to remember the magic that took us all by surprise. Tara't magbalik tanaw. Tapos yung link. Tapos sabi niya, just sharing a few things about the first episode in the whole podcast so you know what to expect, at least from me. If you really know me, you'd know that speaking is not my strongest suit. For some reason, out of kaba and fear of saying the wrong things, I find it hard to express my thoughts well out loud. And it frustrates me because there are so many stories and thoughts I wanted to share in the podcast but I struggle to articulate them the way I wanted. Kung sa pagsusulat, kaya ko. But verbalizing my thoughts, especially with an audience, has always been something I find really challenging to do effectively. There are some topics where I tried sharing my story the best I could, but I still had a hard time expressing my thoughts clearly. That said, I hope they don't get misunderstood. Just to be clear about the PBB story, I was invited to audition by this person who wanted to manage me. Siya lang ang naglatag ng plans niya for me. He introduced himself as a lawyer and a talent manager, but as far as I remember, he is not affiliated with PBB or ABS-CBN in any way. Since I knew nothing about the industry, I was taken aback by the instant contract offer from an alleged talent manager and I almost accepted it. Buti na lang, kasama ko si Tatay. For those wondering and asking, Alden was invited to the podcast but he had a prior commitment and wasn't able to join us next time. That's all for now. I hope you enjoyed the series of podcast episodes revisiting Kalye Serye. Happy 10th anniversary again. May its magic continue to live in our hearts. Yun. Buti na lang, no? Kasama niya ang tatay niya. Tapos hindi nila pinirmahan yung kontrata. Kung hindi natin mapapanood si Maine sa audition. And isinare doon ni Jennifer na yung iba nga daw auditionee na kasama ni Maine ay masyado daw bla bla bla, ganyan-ganyan. But si Maine, pumunta siya doon, wala siyang dalang piece. Di siya marunong kumanta, di siya sumayaw. Basta sinabi niya ang kanyang sarili. Pero sabi ni Jennifer,
Kahit walang ginawa si Maine, alam na niya kung sino ang ilalagay niya doon sa kwento ng Kalye Serye. Naay na niya talaga si Maine. Nakitaan na niya si Maine doon pa lang sa Dub Smash na napanood niya. Dahil sabi nga lumabas sa feeds niya, kaya pinahanap niya agad si Maine. Doon na niya, meron na siyang natatanaw about para kay Maine. Buti na talaga, hindi pinirmahan ni Maine yung kontrata na yun, no? Talagang para kay Maine ang Kalye Serye as Yaya Dab. Kaya naman sa susunod na episode ng Sa Tamang Panahon, panoorin natin at abangan natin. Follow po natin ang TVJ Official YouTube channel para maabangan natin ang pangalawang episode ng Tamang Panahon at malalaman pa natin kung ano pa yung mga hindi natin alam na kwento. At syempre maganda rin talaga na mag-guest or kasama nila si Alden Richards sa podcast na yun. Kasi nga, dalawa naman kasi sila doon sa Kalye Serye. Yung tumakbo ang kwento, dalawa sila doon na magkasama dahil nga love team, tinangkilik talaga ito ng mga karamihan sa atin. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!